Ano po ba yung initial impressions niyo po dito, no? Can the Senate actually de facto dismiss an impeachment complaint? No. Mas merong fundamental na issue, no? Okay. No, kasi nga labag yan sa sinasabi ng saligang batas. Dahil nga nandyan na sa kanila yung articles of impeachment. So malinaw sa Constitution na agarang paglitis dapat. Pero hindi nila ginagawa. February 5 pa, transmit, hanggang ngayon hindi nila ginagawa. But more than that, may fundamental na depekto yung pag-file na yan ng resolution na yan na inamin na galing sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. Kasi hindi pa nga sila nagko-convene as an impeachment court. Yung pag-file ng ganyang klaseng resolution ay sa ordinaryo lang nila na role as a House of Congress in their lawmaking function, yung ganyang resolution. At yung Senado, the House of Congress lang, acting in its regular role as lawmakers, hindi pwede na magtalakay ng isang matter on impeachment. And yung pagdi-declare ng de facto dismissal ng impeachment case at nasabi pa by operation of the 1987 Constitution ay hindi pwede. Hindi yan sakop, magiging ultra vires yan. In other words, wala yan sa poder ng Senado as a lawmaking body not convened as an impeachment court to address, to dwell, or resolve any matter pertaining to impeachment. Malinaw na yung bagay na yan is about the impeachment kasi nga pinapa-dismiss na. De facto dismissal daw. So walang legal effect yung resolution na yan. Hindi yan kikilalanin. Kahit ba makapasa yan, meaning makakuha ng required majority vote, simple majority, ay hindi pa rin yan dapat kilalanin kasi wala yan sa poder nila na hindi sila nagko-convene as an impeachment court. So fundamental na kaagad na diferensya yan. We're not just talking about yung validity or the logic of that draft resolution. Okay, clarify ko lang, no? Una, wala silang poder para mag-introduce ng ganyang resolution dahil hindi naman sila convened as an impeachment court. Pero ang second point, no, para lang malinaw po sa lahat, although sinagot nyo na po ito, para lang mas malinaw, mas mabigyan ng diin, kung sakaling pag-usapan nila itong resolution na ganito, bilang isang impeachment court, pwede ba talaga nilang desisyonan na ibasura ang isang impeachment complaint? Hindi po. Wala silang option to case. Ang pinaka-option lang nila ay ituloy ang trial hanggang judgment of either conviction or acquittal. So natatawa nga ako dun sa by operation of the 1987 Constitution daw yung ganyan, yung de facto dismissal. Is not at all a dismissal of the impeachment complaint or impeachment case is not in any way by operation of the Constitution. Labag pa nga yan. It is actually a violation of the Constitution. Kaya hindi rin yan po pwede. Although, kung ganyan talagang gagawin nila sa June 11, for example, kung alimbawa talagang ipipilit yan, and then isa-subject nila sa votation at makakuha ng majority, ang susunod niyan, nakikinikinita ko na, ang susunod po niyan is magmo-motion naman sila. Somebody will make a motion na i-adjourn na si Nadie. Kasi, de facto dismissed na. So wala na tayong pag-uusapan dito, saka mag-a-adjourn na tayo. Maling-mali po yan. Okay. Kung sakali po ba makalusot itong, alam naman to, no? Hindi pa naman ito na i-file as far as no? So, umiikot lang ito. Okay. Pero kung sakali makalusot po itong ganitong resolution, malaki po ba yung posibilidad na
manghimasa ko sa Supreme Court kung sakaling i-question itong resolution na ito. Basically, dahil ayaw gawin ng Senado yung kanilang trabaho bilang isang impeachment court. May posibilidad. Although ang lagi ko pong pananaw, Christian, in my view, always is that pagdating sa may impeachment matters, ay sparing lang. Hindi yung basta-basta makialam ang Supreme Court. Pero kung may malinaw na pagkakamali, malinaw na paglabag sa konstitusyon, that which will be a case of more than just a grave abuse of discretion, pwedeng makialam ang Supreme Court. Pero kahit makarating yung issue na yan sa Supreme Court, hindi pa rin tayo makakasiguro sa magiging pasya resolution ng Supreme Court. Kasi nandyan din yung possibility na sasabihin na lang nila, this is a political question. Hindi kami makikialam dahil dinesisyonan ito ng Senado as an impeachment court. So, hindi rin tayo nakakasiguro dyan. Opo. Pero ang tanong ko naman, etong ganitong resolution, kung sakaling makalusot, hindi pa naman nila ginagawa bilang isang impeachment court. At ang isang fundamental question dito, bakit ayaw nyo kasing gawin yung malinaw na mandato ninyo sa konstitusyon na forthwith proceed with the impeachment trial? Yun lang naman hinihingi. Yes. Yan talaga ang sinasabi ko palagi. Malinaw, forthwith ang nakalagay at walang option to dismiss. Walang ganon. Ang function nila is to receive evidence, to hold trial, at mag-render ng judgment of either conviction or acquittal. Wala silang choice about dismissal. Unless siguro, i-withdraw ng prosecution yung buong articles of impeachment. Although malayong mangyari yan, hindi yan iisipin ng prosecution panel. Although hindi pa naman talaga ako regular member of the prosecution panel. I accepted the offer to be part of the prosecution panel. Pero kami po ni Kong Cheljok, no? Hindi pa naman kami officially as member of the House of Representatives. So hindi pa kami officially part of that prosecution panel. Pero sa tingin ko, hindi yan gagawin ng prosecution panel. Kasi natapos na nga yung naging role ng House of Representatives sa initiatory process doon sa pag-transmit ng articles of impeachment. Pwede siguro, and a long stretch din, is yung magboboto ng House of Representatives na para i-withdraw yung articles of impeachment. Pero malayong mangyari po yan. So nasa Senado na. Sila na ang hinihintay para sundin yung nasa konstitusyon.